Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right Mr. Chair. self-incrimination, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C. There is a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo. Hearing none, the motion is approved. Mga kabayan, binatikos ng netizen at ilang grupo ang naging asal ng mga kongresista, partikular ito si Congressman Robert S. Barbers at iba pa. Ito ay matapos humarap sa Quad Committee hearing itong si Police Colonel Hector Grijaldo kahapon matapos ilang beses umabsent sa pagdinig. Stand by my statement Okay, in the so Senate I would under understand. oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because number one, sinumpang salaysay niya po ito eh. Pirmado niya po ito eh. So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Sa kasagsagan ng pagdinig sa Kamara, agad na nag-init ang ulo nitong si Congressman Robert S. Barbers matapos tumangging sumagot sa mga tanong ng ilang congressman itong opisyal ng PNP. Ayon kay Barbers, dapat ilabas ni Grijaldo ang kanyang tapang dito sa Kamara at hindi sa Senado kung saan ay tila may kakampi siya doon. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi nitong si Colonel Grijaldo sa mga tanong ng mga kongresista, agad naman na ipinakontempt nitong si Congressman Romeo Acop itong si PNP General na si Grijaldo at ipinalipat pa ito ng kulungan. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right Mr. Chair. self-incrimination, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions. So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt. Dahil sa ginawang panggigipit at tila pamabastos ng ilang kongresista dito kay General Grijaldo, nagbigay naman ng reaksyon at sama ng loob ang ilang mga taga-suporta nitong PNP General, partikular ang isang kilalang Banateros brothers na si Banat Bay. Ayon kay Banat Bay, masyadong pambabastos at panggigipit ng mga kongresman sa kanilang mga resource persons at kalaunan ay ipapakontempt nila ito kapag hindi nagustuhan ang mga sagot. Oh, matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin? Hindi kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo eh. Huwag naman pusa ng ganyan. Huwag yung ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Eh, ano to? Sinda ka na ba ang labanan ngayon, sir? Eh kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama ba na bastusin at takutin ng mga kongresman itong active na PNP General na si Grijaldo? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi, totoo lang hindi ho tama ho itong ginagawa ninyong panggigipit
ang pagbubuli na ginagawa niyo kay Grijaldo. Nako, hindi tama yan. O, panoorin natin mga kababayan ha, at nang makita natin kung ano talaga nangyari. Pasok! Sa muling paggulong ng mga pagdinig ng House Quad Committee, nagharap-harap sina Police Colonel Hector Naku po. Grijaldo at ang dalawang committee Ayan na. na inakusahan niyang pumilit sa kanya ng Kita mo naman. Title pala, malalaman mo na ang News 5 eh. Di ba? Gago! Tikom ang bibig. Hindi po siya tikom. Kaya po siya hindi nagsasalita kasi meron na siyang sworn statement sa Senado. 1 is enough. Diba? 2 is too much. Hindi na dapat siya magbigay pa ng ibang statement dahil meron na siyang affidavit, sworn affidavit statement to doon sa sa Senado. Ngayon, kung ayaw niya na magsalita diyan at siya ay mapapahamak laang, tama po yun. Hindi ibig sabihin tikom na kagad. Grabe naman kayo. Grabe, di maganda yan. tigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Oo. Pero napiko ng mga mambabatas sa At bakit? sagot sa kanilang mga tanong. Oo. Sa frontline ng balitang yan. Aso! Yes. Sa pagbabalik investigasyon ng House Quad Committee Ayan na. ngayong 2025, humarap na sa wakas si Police Colonel Hector Grijaldo matapos ilang beses umabsent. Matatandang siya ang Kita mo, yung angulo pa lang yun. Humarap na. Finally. Parang ganun natin. Umarap na. Pagkatapos, umabsent na umabsent. Inoperahan ho yung mama. Anong gusto nyo gawin? Di sana nag-quadcom kayo sa loob ng ospital. Sabi Bira. sa Senate inquiry na inudyok umano siya ni na Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante para tumestigo sa Kamara tungkol sa reward money na kinumpirma ni dating PCSO at Colonel Ruina Garma. Para patas daw ang investigasyon, nag-inhibit sina Abante at Fernandez. Para patas daw ang investigasyon na inhibit si Abante tsaka to si Dan Fernandez. At naging witness. Pero tawa naman ng tawa. Mamaya may papakita po ako sa inyo. Kung talagang, kasi pautot lang yung pa-witness nila na yan. Pautot lang yan. Kung talagang witness, hindi pwede yung ginagawa nilang patawa-tawa, pasilpon-silpon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Bilang co-chairman. So, minamak lang nila yung sistema na sarili nilang ginawa eh. Pero sa totoo lang parang parang naggagaguhan eh. Kunwari, para patas, para hindi bias, kami ay hindi mag-uusig sa iyo, hindi magtatanong. 'Di ba? Kami ay uupo bilang witness katulad mo. Sinong niloko ninyo? Bago! Kung naloloko nyo yung iba, hindi ho lahat ng Pilipino naloloko nyo. Lalo na mga banateros. Hindi ho nyo maloloko yung ganyan-ganyan ninyo. Na kunwari witness kami. Pero yung treatment naman sa inyo, hindi parang witness. Huwag naman tayo naglolokohan, ginagago nyo naman kami. Ano to, sanay talaga kayo manggago ng kapwa ninyo? Huwag naman tayo ganun, hindi tama yung ginagawa nyo. Nag-take ng oath at umupo bilang resource person katabi ni Grijaldo. Oh. Tinanong ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Grijaldo tungkol sa kanyang testimonya sa Senado. Pero paulit-ulit niyang sinabi, Your Honor, I would stand by my statement Okay, in the so, Senate I would under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. I don't think it's incriminating because Bakit ikaw nagdidesisyon kung anong incriminating? Kung may masabi siyang incriminating sa tingin niya, ba't ikaw ang nagsasabi? Sabagay, kayo nga pa naman Panginoon dyan sa kamera. Ano dyan may martial law dyan sa kamera Pag hindi nila gusto ang sagot mo, wala, yari ka. Shoot, yan, sigurado ka, contempt ka. sinumpang salaysay niya po ito eh. O ngayon, Pirmado niya po ito eh. o ngayon, So how can he incriminate himself when he actually signed this affidavit? Sir, mali yung statement ninyo Kaya po ayaw niya na magsalita kasi you are asking questions tungkol doon sa kanyang sworn statement na magdadagdag pa siya ng ibang information. So ibig sabihin po nun, maaari yung idagdag niya information ay ma-incriminate siya. Kaya nga gusto ninyong malaman ng lahat. Ayan na nga po yung sworn statement niya. Sinabi na niya lahat. Bakit hindi nyo na lang basahin? At tanungin lang kung ano yung oo o hindi na yung i-elaborate nyo pa.
Kasi ang gusto ninyo mangyari, pasensya ka na Kong ha, ang gusto nyo mangyari, imbestigahan nyo. Magkaroon kayo ng pag-uusig at tanungin yung tao at subukan ninyong hanapan ng butas yung kanyang statement. Kaya nga, sir, kung pinili niyan tumahimik, abay karapatan niya po yan, sir. And this is a public document, Mr. Chair. I think that is out of order. Nasabon tuloy si Grijaldo ng mga kongresista. Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Ha? Ha? Bully, ano? Bakit? Ako magtatanong sa iyo, sir, bilang isang mamamayang Pilipino. Bakit ang tapang ninyo? Dahil nandiyan ka sa Congress? Dahil protektado ka ni Martin? Hindi, kasi ang tapang ninyo magsalita porket alam nyo mga congressman kayo eh. Ang tapang ninyong mangganyan ng kapwa dahil porket alam nyo hindi kayo makokontempt eh. Sana lang, sir, if you want us to respect you, respect us. Alam mo ako, tandaan ninyo itong si Grijaldo ito yung opisyal ng PNP. Active ho ito. Active member of the PNP. Tas kung makaano kayo na parang tapang ka lang dahil nasa Senado kayo, ano to? Sindakan na ho ba ito, sir? I think, sir, that is out of order. Huwag naman po sanang ganyan. Huwag yung, ang tapang-tapang mo. Dahil nandiyan ka lang. Ano to? Sindakan na ho ba ang labanan ngayon, sir? Kayo, sir, ang tapang nyo lang din porket kayo ang chairman ng committee. Ang tapang nyo lang porket protektado kayo dyan sa House. Ang tapang nyo lang dahil may backup kayo ni Martin. Huwag ganun, sir. Hindi maganda eh. Nambabastusan po tayo ng kapwa eh. Binabastos po natin ng ano eh. Hindi lang si Grijaldo binabastos ninyo. Isang opisyal ng PNP. Nagkataon lang hindi siya pinagtatanggol ng amo ng boss niya. Pero sa totoo lang, ito'y pambabastos sa hanay ng PNP. Sir, karapatan niya po na hindi magsalita. Hindi ko nga maintindihan eh. Ito mga kababayan ha. Meron pa tayong Miranda rights. Tangin na, buray na lang natin sa batas natin yan. Kasi nilalapastangan din naman dyan. Yun yung kriminal eh. Yung mismo na huling kriminal. Sasabihan mo ng Miranda rights. Sasabihin mo, you have the right to remain silent. Diba? May pag-ganun-ganun pa. Anything you say will be used against you. You have the right to, lawyer. Kung wala kang lawyer, we will provide bad lawyers and lazy lawyer for you. Diba? May ganun nga tayo sa kriminal eh. Ito hindi naman kriminal kung makatreat kayo as if wala na siyang karapatan na tumahimik. Hindi, yun lang ho sa akin. Sana sir, sana idali na lang natin sa tamang forum ito. Kung sa tingin ninyo si Grijaldo ay talagang masamang tao, nagsinungaling, libelous ang kanyang statement, demanda nyo na lang po sa korte. Korte ho ang umusga sa kanya. Hindi yung pag hindi nyo kursunada yung sagot. Pag again sa mga kasamahan nyo yung sagot, contempt ka. Mas magagalit kayo, sir. Pag pinupuna kayo, papatawag yung mga vloggers. Dito ka magpakita ng tapang mo. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Kita mo na? Wala pala kayong ginagawa kung hindi pinagtatanggol lang nyo yung committee nyo o pinagtatanggol nyo lang yung kapwa ninyo. Tapos magagalit kayo sa tao. Pag hindi nyo nagustuhan sagot, contempt kang animal ka. Ganun. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Inalok pa siya kung gusto niyang mag-executive session? Bakit? Bakit siya mag-stop? Pambira, sir. Sana wag ganyan. Binababoy niyo yung camera. Na totoo lang, sir. Binababoy ninyo.
para idetalye ang kanyang testimonya sa Senado. Pero tumanggi si Grijaldo. Pinasinungalingan naman ni Fernandez at Abante ang mga akusasyon ni Grijaldo. Normal naman yung vetting na ginagawa natin, kinakausap natin. So, we talked to him and sinabi ko kay Colonel Garma, can he corroborate your statement? Ang sabi ni Colonel Garma, yes eh. So, kinausap namin. Napakalipo ng kwarto. At Actually, yan nga yung isa pang weird eh. I mean, bakit mo kailangan i-vet yung magwi-witness? Why not do it publicly? I mean, kaya mo nga siya inimbitahan. I don't know, inimbitahan nyo ba siya as witness, as resource person, o accused person? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo. Pero dapat, hindi nyo kinakausap. Beyond do sa hearing. Kasi, alam nyo naman yan, sir, mga ma'am, it's a common sense. Pag kinausap mo na, parang ang dating talaga niyan, ini-impluwensyahan nyo na. Whether sabihin nyo pa, kasi ano yan eh, ang nangyayari ngayon, yung yung bagang, yung words binabago, ano talaga yung tunay na words na ginamit during that time, hindi mo na, sino magsasabi ang totoo niyan? Eh, wala namang camera sa loob ng room. Tapos sasabihin pa nitong isa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Mamaya, tuloy na muna natin to. bas po ng kwarto, marami pong mga tao nandun. O, anong kinaugnayan nun, sir? It doesn't prove na hindi nyo binulungan si Grijaldo. Eh, di ba? Yun nga lang nahuli. Nahuli ng pulis eh, nahuli ng traffic enforcer eh. Di ba? O ano? In public pa yun ha? In public yun. Pero bakit meron lagayan na gaganap? Bubulungan. Pwede bang, ano ba ito? Pwede bang, ano natin, pag-usapan na lang natin ito. Simpleng bulungan na ganun, pwede may mangyari. Di ba? Oh. So, anong ibig ko sabihin po? Yung argument nyo, Mr. Congressman, hindi ho proof na hindi nyo siya kinausap at kinonbinse at tinuruan. Hindi ho yun proof yung mga argument ninyo na porket maliit yung room, madidinig yung room, naka-smile siya, nung lumabas, hindi ho mapuprove na hindi nyo binulungan siya. Again, I am not saying and I'm not accusing you na tinuruan nyo o pinilit nyo si Grijaldo. That's not my point. My point, sir, is yung accusation ni Grijaldo sa inyo na tinuturuan nyo siya, kinukumbinsin nyo siya, at sinasabihan nyo ng kung ano-ano para idamay si Pangulong Duterte. Yung accusation niyang yun, hindi nyo mapapasinungalingan sa pamamagitan ng maliit lang yung room eh. O kaya naririnig yung mga tao eh. Naka-smile siya nung lumabas eh. Walang logic dun, sir. That is not a proper argument. Hindi nagpapasinungaling yun sa sinabi ni Grijaldo. Ano ang dapat magpasinungaling sa sinasabi ni Grijaldo? Kung may recording kayo, may video recording kayo, kung meron kayo audio recording, yan, maaari pa. O di kaya may nakarinig, may witness. Di ba ho? Wala eh. So kung nagkaroon po ng coercion, nagkaroon po ng harassment, malalaman po ng mga taong nandyan. And even... Paano malalaman? Nasa loob kayo. Sabi ko nga, yung example ko nga yung lagayan nga, nagaganap yan sa public eh. Yung lagayan, yung mga traffic enforcer, yung mga coding. O, coding ka, sir. Paano ba yan? O, ha? Ano pa eh? O, coding ka, sir. O, wala. Paano ka? Wala ka niyan. O, ganun ba, sir? Emergency lang. Kasi, yung kabit ko, tinawagan ako. Init na ako, sir. Tapos, ganun ba? Taga saan ka ba? Naku, malayo ka pala, sir.
Kung kukuhanin mo yung lisensya mo dito, babalik ka pa. Meron pa tong tawag dito, meron pa tong seminar. Yari. Paano ba to? Tapos ang fine nito, 3,000. Seminar. Anong gagawin natin dito, sir? Sa habang may hawak na ballpen, ang tagal-tagal sumulat, ang hawak ng ballpen, kahit di bukas yung ganito, kung may hawak, kung maganon-ganon, kunwari, di ba? Wala naman sinusulat. Tapos bubulong na lang yung aso. Sir, okay na ba to? Magkano yan ba yan? $500 yung pera ko, sir. Ganun ba? Hindi naman masyado naman yan. 3 kami dito. Di ba? Ganyan na nangyayari. Nagkakaroon pa ng negosyasyon. In public yan, ha? Pwede mo ba sabihin, di sana kung totoong nilagyan, sana narinig ng mga tao. Hindi pwedeng ganun yun. That's an argument na hindi magdi-disprove na nagkaroon ng lagayan.